Balik ako dun sa may question ko kanina. Sabi ko nga, pag tayo nagdadagdag ng increment dun sa network range natin, ang tanong, kailan tayo matatapos? Kailan ka matatapos? Pag napagod na ba yung kamay mo? Naubusan na ng tinta yung ballpen mo? O kaya naubusan ka na ng papel sa paligid mo? Diba ganun? Doon ka ba titigil? Kaya ang tanong, kailan nga tayo titigil? So ganito based dito sa problem na binigay ko sa inyo, diba? Yung network address na pinapasubnetting sa atin ay ito, diba? 192.168.50.0. At tayo ay nagdadagdag ng increment. Kaya yung increment natin ay 16 sa 4th octet. Tama ba? So ito yung increment ko. Okay, that's 16. Okay? Panagdagdag ako ng isa pa uling increment, dot 32. Panagdagdag ako ng isa pa uling increment, dot 48. Panagdagdag pa ako ng isa pang increment, dot 64. Okay, and so on. Ang tanong ko nga, kailan ka titigil? Kailan tayo titigil magdagdag ng increment dito sa network natin? So, ganito. Ang pera. Ang pera, kapag isang sentimo, hindi ba, 0.01. Tama ba? So, pa ng konti. 0.01 kapag ka isang sentimo. Kapag naging 25 centimos yung pera mo, nagiging 0.25. Tama ba? Dagdagan ko ng 2 cents yan, magiging 0.27. Di ba? Pag 50 centimos, 0.50. Pag 75 cents, 0.75. Pag 80 cents, di ba? Kay 0.80. Ang tanong, ano yung huling-huling value ng sentimo natin bago tayo magpiso? Ano yung huling-huling value ng sentimo na pwede mo makita dito bago tayo magpiso? 0.99 cents. Tama? Oo, 0.99 cents. Ang tanong, kapag yan ay 0.99 cents na, tapos nagdagdag ako ng isang sentimo, pwede ko bang isulat dito 0.100 cents? Ganon, pwede? Kaya hindi na, di ba? So, ang 100 cents ay equal sa piso, di ba? 1.0. Tama? Ngayon, paano pa nagdagdag ako ng isa pa uling sentimo? 25 cents. Ganito ba yon? Since nagpiso na ako, magiging 26.0 yon? Ganun ba yon? Hindi, di ba? So, kung magdadagdag ako ng 25 cents, babalik ako dun sa may sentimo. Magiging 1.25 yun. Ito okay? So, ang maximum value, ulitin ko, ang maximum value na pwede mo makita dito sa sentimo natin bago tayo magpiso ay 99. Kaya yan yung maximum. Okay? Ang tanong, dito sa mga network addresses natin, ano ang maximum value na pwede mo makita sa isang octet? Anong maximum value na pwede mo makita dyan? Hanggang 255 lang. Tama? So, ibig sabihin, yung 255, equivalent yan ng 0.99. Kuha? Pag ako'y nagdagdag ng isa sa 0.255, hindi ako pwede magsulat dito ng 0.256. Hindi pwede yun. Okay? Ang 0.256, yan ay equivalent ng piso sa pera. So, yung piso yan ay 256. So, anong point ko? Ganito kung magdadagdag ako ng increment dito, balik ako dito sa 16. Diba? 16, 32, 48, 64. Magdagdag ako ng maraming 16. Eventually, magiging 240 yan. O ma'am, oo. Magdagdag ako ng maraming 16, magiging 240 yan. Kaya 240 minus 16, 15. Diba? So, 15 na 16, magiging 240 yan eventually. Okay, next. So, fast forward ko lang. Okay? Ngayon, kung ako ay nasa 240 na, tapos magdadagdag ako ng 16, 240 plus 16 ilan? 256. Kung maglalagay ako dito, 256. Kaya lang, ang 256, yan equivalent ng piso sa pera. Hindi ko pwedeng isulat yan dyan. Okay? Kapag nakita mong 256 na, piso yan. Ano nga uli yung ginagawa natin sa piso? Nagdadagdag tayo ng piso dito, tapos tayo ay nag-0 doon. Ba? Piso. Pero kasi, ang value na ng IP address natin sa third octet ay 50. Nagdagdag ako ng piso, so magiging 51 yan. 51.0. Okay, so ito ay 182.168.51.0 na. Kuha?
Okay, ngayon, ang sabi ko nga, ganito kasi nagpiso na ako. Kailangan ko uling magdagdag ng increment. Kaya ang tanong saan? Okay, pag ako ba'y nagdagdag ng increment, di ba 16 na, since nagpiso ako dito, 51 plus 16, magiging 67? Ganun ba yun? Kaya hindi yun. Kasi parang sinabi mo na pa nagpiso ako dito, balik ako dito, nagpiso ako, tapos nagdagdag ako ng 25 cents, di ba? Nagpiso ako magiging 26.0. Di ba hindi ganun? Okay? So, ang point ko lang, okay ka lang magpiso dyan. Pero kung itutuloy ko yung pagdagdag ko ng increment, ako'y babalik sa 4th octet. Kasi diba, ang sabi ko nga sa inyo, kapag kayo ay nagdadagdag ng increment, magdagdag ka na magdagdag ng increment sa 4th octet, ibig sabihin sa 4th octet ka magdadagdag ng increment forever. Hindi ka pwedeng umusog magdagdag ng increment. Hindi ka pwedeng umusog magdagdag ng increment. Pwede akong pumiso sa 3rd octet, pero pagkatapos kong pumiso doon, babalik ako sa 4th octet. Okay, so nagpiso ako dyan, kung magdadagdag ako ng isa pang increment, so ito ay dot 16 na. Okay, pero ito ay 51.16. Kung magdadagdag ako ng isa pa uling increment, so 16 to plus another 16, 32. So ito ay 51.32. Pero ang tanong, ganito. Okay, so nagdagdag ako ng increment, nandito na ako. Ito, ang tanong, pwede ba yan? Pwede pa ba yan? Ang tanong dito sa 51.16, pwede ba yan? Pwede pa ba yan? Okay, so ganito imagine kapag tayo ay nagsasubnetting. Para kang binibigyan ng isang kalye. Okay, yung kalye 192.168.50.0 at ang sabi sa'yo, itong kalye na to, isubdivide mo. Diba? So, nung ginagawa natin pag tayo nagsasubdivide, diba? Nilalagyan natin siya ng bagong tuhugan ng kalye, tinatayuan natin ng mataas na at makapal na poste. Diba? Kaya yun ang ginagawa natin. Pero technically, kung ano lang yung pwede mo lagyan ng poste, ano ba yun? Yung pwede mo lalagyan ng poste ay yung kalye na binigay sa'yo. Kaya ang problema, baka sa sobrang excited mo, diba? Sobrang excited mo, lagay ka ng pader doon, umabot ka na doon sa may kabilang kalye. Yung kalye na hindi naman pinapahati sa'yo. Nagulat yung mga nakatira doon. Ano nagagawa mo dito? Naglalagay ka dito ng pader. Hindi ka taga dito. Hindi. Magsasubnetting ako dito. Magpapader ako dito. Magpapader ako doon. Ganun. Diba? So, hindi po pwede. Okay? Pag tayo nagsasubnetting, binibigyan ka ng boundary nang pwede mo lang gawin yung subnetting mo. Mamaya, check mo. Kapag ikaw yung nagsasubnetting, mamaya, lagpas ka na sa boundary mo, lagpas ka na sa muhon. Ha? Muhon. Alam mo yung muhon? Mujon ba yun? Yung ba yung spelling ng muhon? Anyway, ano yung muhon? Hindi ko alam yung muhon. Yung muhon, ano yun? Parang pagka bumili ka ng lupa, ay may bahay, yung nilalagyan nila na yung bato na bilog sa mga boundary ng lote mo. Ha? Kunyari ganito. Tumaya ako sa loto. Kunyari na lang. Tumaya ako sa loto tapos nanalo ko. Kunyari na lang. So, ang gagawin ko, gusto ko magkaroon ako ng bahay, di ba? So, bibili ko ng lupa muna, di ba? Gusto ko magpapatayo ng sarili kong bahay. Bibili ako ng lupa. Ngayon, since patatayuan ko na siya ng bahay, papupuntahan ko yan doon sa may city surveyor's office. Kaya so, anong gagawin niya? Bago ako magtayo ng bahay, ang gagawin niya, tutuhugan niya ng muhon yung 4 boundaries ng lupa ko. Kunyari na lang, ganito, maglalagay siya ng muhon dito, maglalagay siya ng muhon dyan, maglalagay siya ng muhon dyan, maglalagay siya ng muhon dyan. Okay, boundary yun ng lupa ko. Muhon lang, yung bato lang yung ilalagay niya. Ngayon, kapag kailangan na namin magpatayo ng bahay, ang gagawin ko, tatalian ko lang yung muhon na nilagay niya. Doon sa outer layer ng bilog, diba? So, eto, yan, ganyan. So, tatalian ko. So, ibig sabihin, kung ano man yung nasa loob ng muhon, lupa ko yan. Okay? So, ibig sabihin kung magpapatayo ako ng bahay, sisiguraduhin ko na nasa loob ng muhon ko. Magpapalagay ako ng puno, nasa loob ng muhon ko. Pagka may kotse ko dyan, ayan, nasa loob din ng muhon ko, di ba? So, nandun ako nakatayo ako dyan, di ba? Ngayon, kung magpapalagay ako dyan ng bakod, dapat nasa loob din ng muhon ko. Okay? Doon lang ako sa loob ng boundary ko. Okay? Hindi ako pwede magpatayo ng bahay nalagpas dun sa may muhon ko. So, ganyan yung bahay ko. Umabot ako dun sa bahay ng kapitbahay ko. Nagtataka yung kapitbahay ko na dun siya sa ilalim ng bubong mo. So, hindi po pwede yun. Okay? May muhon ka, may boundary ka, hindi ka pwedeng lumagpas. So, balik din tayo dito. Parang sa subnetting din natin yun. Meron tayong muhon. Hanggang dun ka lang pwede mag-subnetting. Ang tanong, ma'am, asan yung muhon dyan? Ma'am, wala namang bato na nakalagay dyan sa 192
192.168.50.0, wala naman mohon dyan. Asan yung mohon? Kaya ganito ang mohon natin, kaya yung mohon na sinasabi ko, yan ay identified to you by the original subnet mask na binigay sa'yo nung pinapasubnetting. Okay? So, ang subnet mask natin ay /24. Hindi ba? So ang tanong, ilang network octets meron ang /24? 3. Okay? So ibig sabihin, etong tatlong to, ito ang mohon mo. Hindi mo sila pwedeng galawin. Okay? Pwede ka lang magdagdag ng increment sa octet na may H. So, dagdag ako ng dagdag ng increment, yung H na yan yung lalagyan mo lang ng house mo. Hindi ba? Yan yung lupain mo. Hindi ka pwedeng lumagpas. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka magdagdag ng increment dyan sa 4th octet as long as hindi mo ginagalaw yung mohon mo. Okay? Yung H lang. So, 16, 32, 48, 64, hanggang maging 240. Alam mo na lagpas ka na. Alam mo na hindi ka na pwedeng magdagdag ng increment kapag sa process ng pagdadagdag mo ng increment, nagalaw mo yung mohon mo. Katulad nitong .51. Hindi na pwede yan. Bakit? Pinalitan mo yung value. Okay, nung 3rd octet. Yan ay mohon. Bawal mong galawin. Okay? So, for example, ganito. Kunyari ganito Kung ang given sa atin na network address ay ito. Kunyari dito. Kunyari ang given sa atin na network address ay ito. Kunyari 172.16.0.0. Kunyari yung binigay sa atin na network address At tayo ay magdadagdag ng increment sa 4th octet. Okay? So, 4th octet din, 16 din. Okay, so, ito ay 32 din. Ito ay 48 din. Okay, ito ay hanggang 240 din. Okay? Pag ako'y nagdagdag ng isa pang 16 sa 240, magiging 256. Kaya hindi na po pwede yun. Diba? Pag 256, piso na yun. So, 0 to, piso to. So, ito ay 172.16.1.0. Okay? Next, kapag ako'y ng piso, kung gusto ko pang magdagdag ulit ng increment, ako'y magdadagdag ng increment sa 4th octet pa rin. Diba? Kasi sa 4th octet ako, set ay 16, ito ay 1.16. Kung gusto ko magdagdag ng isa pa, 1.32 na. Okay, pero ang tanong dito, eto, pwede ba yan? Kaya pwede ba ako magdagdag ng increment? Pwede ba ako magpiso pa dito sa 172.16.1.0? Pwede pa ba yan? Okay? Pwede ba yan? Nasaan ang mohon ng 172.16.0.0? Okay? Anong class ang 172? Class B. Ilang network octets meron ng class B? Di ba yan yung /16 pag class B? Ilang network octets meron ng class B? 2. Okay? Tapos, yung natitirang 2 octet ay 2 H. Ba? Sabi ko nga, pwede kang magpiso. Pwede kang magdagdag ng increment as long as yung octet na ginagalawan mo ay H pa rin. Okay? So, ibig sabihin, eto, pwede yan. Bakit? Kasi H pa rin yan. Ngayon, kung magdadagdag ako na magdadagdag na maraming 16 at magpipiso ako na maraming beses dyan, eventually magiging 255 yan. That 240. Okay, magiging ganyan yan. Magdagdag ako ng magpipiso yan na magpipiso. Babalik ulit ko sa increment. Magiging 255.240 yan eventually. Ngayon, pag ako'y nagdagdag ng isa pa uling 16 sa 240, magiging 256. Diba? Hindi pwede yan. Magiging 0 yan. Pipiso ako dun sa kabila. 255 na yan. Ba? Ano mangyari? Magiging 256 din. Hindi pwede. So, magsi-0 siya. Magpipiso siya ulit dito sa kabila. 16 na yan. So, ito magiging 17. Tama? So, ito yung 172.17.0. Ang tanong, pwede ba yan? Hindi na. Bakit? Kasi ginalaw mo yung mohon mo. Kasi N yan, ma'am. Kapag tayo nagsasubmitting, hindi mo pwedeng palitan ng value yung octet na N. Pwede mo lang palitan ng value yung may H. Okay? So, kung babalik ako dito sa may pinapasubnetting ko, pwede ako magdagdag ng increment dito, pwede ako magdagdag ng increment dito as long as dun ako sa H. Okay? Kapag ginalaw ko na yung N, kagaya nito, 51.0, hindi na pwede yan. Okay? So, ibig sabihin, yung last subnet
para dito sa network address na to ay ito, 192.168.50.240 hanggang 192.168.50.255. Hanggang dyan lang yun. Eh, hindi ka na pwede rito kasi ginalaw mo na yung mohon. Nagkakaintindihan tayo? Ulitin ko, kapag tayo nagsasubnetting, okay lang na magdagdag ka na magdagdag ng increment, okay lang na pumiso ka kapag nag-256 na sa mga octet na H. Okay? Kapag ka sa process ng pagdadagdag mo ng increment ay nagalaw mo yung mohon, yung N. Ibig sabihin, tapos ka na, lagpas ka na, hindi na pwede yun. Okay? Yung subnet kung saan bago ka, yung subnet, bago mo ginalaw yung mohon, siya yung last na subnet. Nagkakaintindihan tayo? Okay, so kailan tayo matatapos kapag tayo nagsasubnetting? Kapag ginalaw mo na yung mohon o yung network octet ng original na network address na pinapasubnetting sa atin. Okay? O sige, kaya lang hindi pa tayo tapos dyan sa subnetting natin. Ay so dinidiscuss ko lang sa inyo kung hanggang kailan yung and so on ko dito. Okay na tayo dyan sa hanggang kailan yung and so on. Ay hindi pa tayo tapos sa subnetting. Ang tanong, ilang actual networks and ilang usable IP addresses ba yung pwede nating makuha per subnet? Next video.